Hi guys! Ayan, on the way to work and akala namin mag-snow. So may very little chance na mag-snow kanina sa forecast pero buti na lang nawala. Yun nga lang, I think medyo mata-traffic tayo. Ayan, sobrang liwanag. So, baka may accident na naman, hindi natin masabi. Parang panay-panay na ang traffic na yan, baby. Oo nga. Grabe no, parang dumadalas ngayong winter season kasi no mga past few months naman ay wala namang traffic. Sobrang bilis dito. O hindi pa pala winter, hindi pa officially winter. Pero ayan kasi syempre lumalamig na. At saka ang dilim sobra pag ganitong oras. Dati naman sobrang liwanag. Well, ganun talaga yung mga nangyayari dito. Inisip ko ayan mamaya may accident na naman. Kaya nga dapat pagka winter, yung talagang winter na mas maaga dapat tayo nga alis. So mga 30 minutes tayo whether magko-commute ka or may sasakyan ka, I guess dapat maaga ka kasi andyan yung mga delays sa travel. May mga accidents tayong maabutan or kung ano man, may aberya sa train, may aberya sa kalsada. So yun. At saka pag winter, mababagal lahat ng takbo ng mga sasakyan. Syempre madulas. Kaya nag-aalalay din sila. Ayan, so anyway, good morning again and welcome back to our channel. So anyway, ayan, nakita nyo naman ang sunod-sunod na announcement no, galing sa ating federal government and pati na rin sa immigration department dito sa Canada na grabeng nakakaapekto sa atin. Pero ito deliver naman tayo ng good news kasi alam natin sa napakadami and habang announcements nila, ang daming na-touch na aspects and topics, ayan, meron pa bang good news na makukuha doon? Kasi baka parang panay bad news na lang tayo. So, ayan, i-highlight na natin yung sinabi nilang good news somehow para sa ating mga temporary residents dito sa Canada. Ayan, so ito, kunin natin yung own words nila and own words sa website ng Canada. Sabi, ang plan daw next year, ito nga no, ulitin natin, ay bawasan ng more than 100,000 yung PR target levels nila ngayong 2025. Yan, compared sa last time na projection nila na 500,000, gagawin nilang 395,000 na lang. So, negative yon. But, ito yung good news guys. Lalo na sa mga andito na sa Canada. Ayan. So, ipa-prioritize daw nila yung mga in Canada applicants and pathways for those already here. So, more than 40% daw ng ina-anticipate nilang permanent resident admissions. Ayan, yung mga nasa target levels nila, 40% nun ay manggagaling daw sa mga nandito na sa Canada and temporary residents na. So, yun ang good news. Yan, diba? Huwag pa rin mawala ng pag-asa dahil pwede rin sabihin na, oy, maliit yung 40%, pero still, let's be grateful kasi fighting chance din yung 40%. Malay natin, mapasama tayo. Pero, syempre, hindi pa natin alam kung papaano. And yun yung pag-aaralan natin, diba, habang tayo ay papalapit na sa 2025. Yan, sabi dito, research has demonstrated that newcomers in Canada experience have positive long-term success. Yun. So, these skilled, educated newcomers can continue to support the workforce and economy without placing additional demands on our social services. So, tama nga naman, ang point nila, unahin nyo na yung nandito na sa Canada before getting, yun nga, yung potential permanent residents from outside Canada. Dahil nga, kapag kukuha ka sa labas, syempre, pagdating dito, yan, dadagdag din sila sa demand ng mga bahay, demand sa mga social services, diba? Kumpara sa mga andito na, which is napapabilang na yan sa current demand. So, parang tayo, diba? Mga kasama nating international students ay nandito na at bilang na ng Canada
At marami na rin sa atin ang naglilingkod at nagko-contribute sa ekonomiya ng Canada. So they recognize our services, our contributions, kaya daw ipa-prioritize nila this time tayo. Pero guys hindi 100%. So competition pa rin ito, and may mga factors na i-assess para malaman kung sino yung makukuhang 40% sa slots ng PR target levels nila. So adjustments will be made to our economic immigration streams to prioritize transition of workers already here to permanent resident, and to be responsive to labor market needs, our in Canada focus. So, di ba baby? Good news. Ayan, finally. Sir, di ba? Unahin nila yung mga nandito. Yes naman. So, napahapyawan rin natin to, although last time na na-overshadow ng patong-patong na somehow bad news. Pero at least, there's a light at the end of the tunnel. There's still a fighting chance, kahit 1% chance yan. Pwede pa nating ilaban hanggat meron tayong permit. So sabi pa dito, we will put emphasis on our federal economic priorities in programs including Canadian Experience Class and regional immigration programs to attract workers we need, such as in healthcare and trades occupations. So guys, again ang ipa-prioritize nila kasi nga marami pa rin talaga yung temporary residents dito. Hindi naman lahat ng temporary residents pwedeng i-turn into permanent residents. So, priority pa rin guys yung mga in-demand occupations such as healthcare, trade occupations, and yung mga tech occupations, IT, engineering, yung mga ganyan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung in-demand labor job occupations dito sa Canada, and yan, you will never go wrong. Ayan, kayo ang ipa-priority ni Canada. So, sa mga may kamag-anak naman dito sa Canada, wag din mawala ng pag-asa. Kasi guys, another good news, sabi nila, i-continue daw nila ang pagre-reunite sa families and loved ones, including spouses. Ayan, children, parents, and grandparents. So, in 2025, yan, nearly 24% of the overall permanent resident admissions will be allocated to family class. So, 40% sa temporary residents, and then 24% naman sa mga may pamilya dito sa Canada. Ayan, I think this is good news, no? Sa mga may kapamilya. So, usually ito yung may asawa. Ayan, dapat mo naman talaga makasama yan dito. Yung mga anak, for example, na naiwan sa ibang bansa, sa Pilipinas. And then, yung mga parents, ayan, kasi nagkakaroon ng raffle din. Ay, may mga kakilala na rin kami na sobrang swerte talaga ng mga magulang. Nakakasama pa lang sa draw, ay nabunot na agad. Ayan, pero alam ko, sana all. May kilala rin naman kami, although na ang tagal na sa raffle, pero hindi pa napubunot. Pero kasi nga, since raffle ito, draw, alam mo yun, hindi mo masasabi ang luck mo or chance mo. Pwedeng mahuli ka, pwedeng mauna ka. Ayan, kasi yun yung sistema nila, parang via raffle draw para sa ating mga parents. Ayan, para sa mga parents, of course, ng mga permanent residents. So, ito pang magandang balita. And sa mga nag-start na mag-aral ng French, guys, nasimulan nyo na ba mag-review? So, ako hanggang Duolingo pa rin. Pero, hindi nire-recommend yun ni Kuya Jovia. Maganda daw talaga. Straight to class ka na ng French language. Kasi, some apps can be confusing, no? Hindi ka mag-guide talaga sa pag-speak ng maayos ng French. Pero, ba't pa natin sinasabi na mas magkakaroon ng chance sa yung mga nag-aaral na or marunong na mag-French dito sa Canada? Kasi sabi dito, Canada will strengthen Francophone communities outside Quebec and supports their economic prosperity. So, of the overall permanent resident admission targets, Francophone immigration will represent 8.5% naman yung iaalat nila sa Francophone admission sa 2025, and then 9.5% in 2026, and then 10% in 2027. So guys, as you can see, pataas ng pataas ang slots
for Francophone communities outside Quebec. Ayan, kung marunong lang din talaga tayo mag-French, no, there will be higher chances talaga. Kasi kahit na bumaba yung PR target levels ng Canada, ayan, padagdag kada taon yung percentage or slots allotted for Francophone communities. So, yan guys, sa mga nakapag-umpisa na at nagbabalak na mag-aral ng French, ayan, ituloy nyo yan kasi that can really be a good stepping stone, ayan, para makakuha kayo ng slots for permanent residency. Ayan, higher chances of winning. Kasi nga, if you have watched your past video namin, sabi namin, kapag nagkakaroon ng specific draw sa French, language based ay mababa kumpara sa federal CRS levels na nasa 530, 537. Pero kapag naman marunong ka mag-French, ayan, meron kang designated category or draw which is lower yung score na kailangan. So, mas may laban ka kumpara doon sa CRS na sobrang daming nagko-compete sa slots. Ayan. Sabi rin dito, ayan, these targets are augmented from last year plans and allow for a continued increase in volume year-over-year of Francophone admissions at outside Quebec despite decreased permanent resident levels. So yun guys, no, may nagpupush na nga, umpisahan na nga daw. Kasi siya daw part-time lang na nag-aral ng French pero naka-level 4 na agad siya. How much more kung full-time niya daw yon at marireach niya na agad yung level 7. Yan, dito kasi sa mga language exams, mapa English or French man yan, may mga levels tayong tinatawag and dapat targetin kasi depende sa category or pathway na ginugol mo. So, yan, mas maganda, syempre, mas mataas yung scores. Yan, and yan, mas makakatulong talaga ma-boost yung mga CRS scores natin dito sa Canada. Magpa-French na ba ako? Simulan mo na. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci yeah, beaucoup. Merci beaucoup. So, ayun guys, no, nakakatuwa din na yun yung mga positive side or good news sa lahat ng in-announce nila last time. So, there's still hope guys. There's still chance. Although, may nag-a-advise rin talaga na sobrang dami. Makikita nyo naman sa comment section. Pero, para hindi rin tayo ma-overwhelm, ayan, we'll just take one step at a time. So, focus tayo sa present rather than being stressed or anxious sa mangyayari in the future. Pero, maganda rin naman yung mild anxiety kasi it helps us prepare. Ang masama lang ay yung over-anxiety na hindi na tayo nakakaplano, naka-cloud na ang ating mind at ang emotion. So, yun lang naman ang dapat nating alalahanin. Alam ko maraming nandito sa aming sitwasyon and yan, nag-aantay lang din ng hope or balita. And yun, ito naman ang aming ginagawa, nagbibigay ng balita na sana nakakatulong. Although, yun nga, for the past days ay naging bad news ang ating mga vlogs, pero ito ay good news naman. Yun, so yun pala guys, no, meron ako napanood na isang vlogger, di ba, yung mga news natin yung about sa mga Lamia na yung, di ba, tataas palalo, di ba? So, yung napanood kong vlogger na yun, actually pinorward na sa akin ni May kahapon yun. Parang ang sakit-sakit to sa puso niya. Nakakaawa. Kasi parang 6 months na lang daw uwi na siya. Oh. Pero based naman dun sa sa vlog niya. Pinanood ko rin kasi habang nag-work kahapon. Nakapagpasa na rin ata siya. So hindi pa lang siya nabubunot. Parang gano'n. So sa Tim Hortons siya nag-work. And ayun, parang syempre, nagpaplano na rin siya. Sabi niya nga, baka daw pumunta na lang siya ng basta sa Asian country yun mga ganun. Ayaw niya naman daw sa
sa iba pang bansa. Parang basta may mga ano siya, kwento siya. Options. Oo, may mga plano na rin siya. Pero ako, feeling ko naman, ano yun, mapubunot naman. Gaya nga ng sinabi mo ngayon, di ba? Ano yun, bunot for PR? Oo. Yan, nag-apply na siya for PR. Oo, nag-apply na siya. Hindi ang labanan sa PR. Kunwari, Alberta nga, ay points din yung expression of interest. So, dapat din, medyo mataas yung points. Alam mo naman yung competition dito. So, yun. Eh, sana, pag-pray natin na mabunot si Kabayan. Kasi, syempre, nag-ano na rin siya dito, no? Talagang nag-work na siya ng maayos. Kumbaga, in-expect niya ma-PR na rin siya. Tapos sabi pa nga niya yung asawa niya kakapasa lang daw ng learners, tapos after 6 months uwi na sila. Parang mga ganun. Dapat 1 year pa nga kung wala kang license, no? Oo. So, yan, syempre may kanya-kanya tayong mga isinakripisyo na para dito sa Canada. And sana, ayan, i-guide tayo ni Lord kung saan talaga dapat tayo mapunta. Ano ba yung landas na tatahakin? Yan, kasi... Hindi ko maalala yung pangalan ng vlogger na yun. Basta lalaki siya eh. Pinoword lang kasi sa akin kahapon eh. Pero nakita ko na siya sa ano natin. Oo. Sa lumalabas na yun. Pag nag-search tayo ng Buhay Canada, nakita ko na siya kasi hindi ko lang siya na-play pa. Yan. Kasi galos bira na rin tayo manood ng ano, di ba? Hindi na kami nakakanood, hindi na kami nakaka-reply. Pasensya na talaga, ayan. Kasi pagdating talaga sa bahay guys, tulad na to, dito na kami nagbo-vlog, dito na nag-update si Emma. Tapos pagdating sa hapon kasi, susunduin ko si Zion, uwi ako, mag-e-edit ako. Tapos syempre, kahit pa paano, nadidrain na rin yung utak ko dahil sa trabaho. So, yun ang aming buhay guys, the usual routine. Yan, kaya isinisingit-singit lang talaga natin yung pagbabasa, pagre-research ng mga nangyayari dito sa Canada. So, I hope talaga na nakakatulong ang aming video sa inyo. So, guys, habang nata-traffic tayo, ayan, i-mention nga pala namin ang Talentado Creative Agency. Yan, para yan sa mga business owners na gusto magpa-promote ng products, sa mga vloggers dito sa Canada, or pwede rin sa mga vloggers na dito sa Canada na naghahanap ng mga sponsors or yan, mga content na pwede nilang i-create. So, connect lang kayo guys sa talentadoca@gmail.com para mas malaman nyo kung ano yung pwede nilang mai-offer na services and assistance sa inyong mga business owners and mga fellow content creators. So, one of the successful events nga pala ng Talentado CA or Talentado Ka, ayan, aming gathering dito together with the Spot Pinoy team and other vloggers ay yung sa Elements Residences. Yan, dyan sa Pacific Hat. So, yan, if gusto nyo mag-create ng another event to promote your product, items, or whatever, ayan, message lang kayo and nandun na ang email sa description box below. Yes. So, yun. I hope guys na nakatulong yung video namin, especially kay Emma talaga. Sobrang napaka-tsaga mag-research talaga. Every day. Kailangan yun ang ating trabaho. So, yun lang guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!